Good day everyone. Medyo humupa na yung matinding pag-ulan dito sa area natin, dito sa Tigaong Camarines Sur. So ngayon, gagayad ko kayo kung paano ba yung tamang pamamaraan ko. Kasi iba-iba naman pamamaraan sa pag-alaga ng kambing. Ngayon ay oras alas 10 na ng umaga. So tinignan natin yung ating pagpapastulan. Yan. So kita naman natin tulad yan, hindi na basa yung mga damo na nandito sa paligid. So ito na yung tamang oras na pwede na natin silang i-install. So yan, tuyo na yung damo dyan. Kaya nilagay na natin yung ating kambing dito. So dito, ito yung isa doon. So, ayan yung tamang pamamaraan ko. So, ito sa aking pamamaraan. So ito yun na. Yan, nilagay na natin dito. So ito yung update sa ating pagpapasto sa ating kambingan. So isa to sa ating mga naranasan sa pag-aalaga ng kambing, ang magkaroon ng ganitong problema sa panahon na umulan. So ating yung binibigyan ng tamang pamamaraan sa pagpapastol. Sinisigurado natin na ang makakain ng ating mga kambing safe, hindi basa. Isa yun sa mga dapat na gawin na ating silang ipapastol, na hindi basa yung kanilang pastulan o yung mga damo na kanilang kakainin. So ayan, kita nyo naman ito yung ating paligid. So, hindi pa rin ito natataniman, kaya ito pa rin yung tamang pamamaraan na ginagawa natin. Siyempre pag nataniman na ito, maghahanap tayo o babalik ulit tayo sa area para kumuha ng pagkain, o kaya doon sa likod bahay, kasi may mga damo na rin doon kahit paano, kasi nga ilang araw na maulan. So ayan, yung mga kambing sa ilang araw na maulan, maayos naman ang kanilang kalagayan. Kung hindi tayo naka-encounter na sila ay sinisipon, at the same time nagtatay sila ng basa, hindi tayo naka-encounter kasi nga ang ating pinapakain sa oras ng panahon ng tag-ulan o panahon na bumabagyo, kumukuha tayo ng dahon ng saging. As of now wala pang mga bumibili. May nag-inquire nakaraan, kaso sumama ang loob dahil nga sa sabi ko naibenta na yung brown na kambing, 3 kukunin niya. Ang problema kasi sa kanya, naghintay tayo ng Monday, sabi niya after lunch kukunin yung ating mga kambing, kaso hindi naman siya nag-message agad kasi tayo ay naghintay. Nasayang yung oras natin, dapat nun tayo pupunta ng bayan para makapamalengke, kaso siya naman ay hindi nag-message. Umabot na ng alas 5, kaya napagdesisyonan ko na sabihin ko, sinabi ko na lang na nabili na yung brown, kaso siya pa yung galit. Supposed to be dapat ako ang magalit sa kanya kasi hindi naman siya pumunta sa oras na sinabi niya. Pero walang pakialam sa kanya dahil wala akong pakialam sa mga tao na walang kwentang kausap, kasi sila yung talagang walang kwentang kausap dahil di naman sila tumutupad sa oras. So, syempre sinabi ko nabili na yung brown, masama loob niya, pero wala akong pakialam sa kanya kasi importante doon at the end of the story, hindi naman siya nag-down sa akin at hindi ko rin niyaan na mag-down siya sa akin ng pera. Sabi nga niya gusto niya na magbayad, pero hiniyaan ko. Sabi ko sa kanya lang, gusto ko makita niya na muna. At the same time may problema din sa kanya kasi iba magpipick up, which is hindi ko gusto yon. Ang magandang kausap yung siya nagtanong, siya titingin ng kambing, ayun ang tama. Sa kanya gusto niya iba magpipick up.
Kumbaga, hindi ko alam kung anong klaseng style ang gusto niya. Pero maling-mali yun. Maling-mali pamamaraan yun. Kasi kung once na gusto mo yung isang kambing, ikaw magpipick up nun, i-check mo, at the same time, tumutupad ka sa oras. Ayun lang naman. So, ito yung update sa ating pamamaraan ng pagkakambing. Dito tayo kumukuha ng daon ng saging. So, ito lang yung update sa ating kambingan. Sa ating 3 kambing pala. Malusog sila. At the same time, nandito pa sila sa atin. So, may mga nag-inquire pero tawag dyan siguro nagbabudget pa. Kasi natuloy yun sa bumibili ng kambing, nagbabudget sila. Kaya ang itim buntis, pati yung brown, nasampa na yan nung Sabado. Ayan, sampa na yan. So sa mga interesado, message lang po sa aking FB page o nandyan po sa link description. Tapos usually ito pino-for sale ko sa area kung saan lang ako malapit. At the same time, ito pick up at hindi po ako tawag dito, Gcash agad na magbabayad sila, payment first, hindi po. Kailangan makita nila muna yung aking mga alaga, either pabo, kambing, gansa o mga sisiw. Lahat po yan ng transaction akin munang sinasabi sa kanila na for pick up lang po yan. Tapos syempre kung may meet up, malapit lang din sa area ko. So ayun yung aking pamamaraan sa pag-aalaga, lalo ngayon sa panahon ng tag-ulan. So yun lang po. So habang pinapakita ko sa inyo yung view ng aking pinagpapastulan, huwag niyo po munang kakalimutan mag-like at syempre mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Good luck po at sa mga tawag dito nasa lanta ng bagyo, naapektuhan pa rin ang bagyo ngayon. Ingat po tayo, dasal lang. Siyempre ihanda yung mga dapat ihanda sa atin, tulad ng kwentong nangyayari sa atin. Lagi po tayo magdadasal sa bawat gantong panahon na nangyayari. Ako man ay naka-experience na rin po ng bagyo dito way back 2019. Talagang malakas yung signal number 4 ata yun. Kalimutan ko na yung bagyong Rolly, bagyong Kinta. Lahat yan in-experience na natin dito sa Kabikulan. Nakakatakot pero importante, sama-sama pa rin tayong pamilya, ang ating mga pamilya. Huwag natin kakalimutan na tayo ay magsama-sama at manalangin sa mga bawat pagsubok na dumadaan sa ating buhay. So yun lang po, don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po.